Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Parte sa kilid sa highway sa Barangay Marilog Proper, Davao City, midahili tungod sa sagunsong pag-ulan. Kapin piso kada litro sa gasolina ug halos 2 pesos kada litro sa diesel, laumang usbaw sunod semana. Aron malikayan ang sobrang traffic, adjusted mall hours ipatuman sa mga mall sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nakatala og pagdahili sa yuta sa Barangay Marilog Proper, Davao City, dala sa sagunsong pag-ulan sa lugar. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Saray gabalakan karon sa Barangay Marilog Proper sa Davao City ang parte sa Davao Bukidnon Highway tungod sa pagkankan sa yuta ilalom sa maong dalan tungod kay nahumok na ang yuta resulta sa sagunson nga pag-ulan. Mitakilid na kining barandilya, lakip kining poste sa telecommunications company. Dihang midahili na ang yutang gikatukuran ni ini. Kilid sa dalan sa Davao Bukidnon Highway nga sakop sa Purok 36 Maligaya, Barangay Marilog Proper, Davao City. Sumala sa barangay, nakanka na ang ilalom sa dalan tungod sa kahumok sa yuta, resulta sa sagunsong ulan. Nakita naman dito sir nga ang iyahang maong status sa iyahang luna sa yuta, di gid siya ingon nga kanang gahi ba makakaptan. So ni samot pag gid kana siya barandilya bugat. So hinay. Actually sir gamay pa na siya. So katong time tong the other day nga kusog gid ang ulan, nagkahinay hantod nga dero siya nga dako na gid kay iyahang liking. Kini ang gikabalakan sa residente si Julito tungod doo lang ang ilang tindahan sa lugar sa pagdahili. Wala ni kagian. Walay kaagian gud ang tubig kay ang kaning murag ang ika 4 lanes aning Hayop National Road diha ra man taman, so wala na lahos dito, so nagay posibilidad nga ang tubig kanang diha ganing at part, so dito gud padulong, so walay maagian man gud ang tubig. Ning basig madamay ni amo ang community stores. O galing muulan na sabayan pa nga maagian sa dagkong truck ang dalan. Posibleng mubigay ang highway sa grabing pagdahili sa yuta. Problema ang highway, sanglit walay laing dool nga alternatibong ruta pasulod og pagawa sa Davao City gikan sa Bukidnon. Hinoon, na-report na matud pa kini sa barangay ngadto sa City Engineers Office o DPWH aron gilayong maaksyonan og malikayan ang hilabing pagkankan sa yuta. Nagulat na lang gid Mr. kung unsay response nila. Kay actually kami dili na mo basta-basta matarog kay wala may enough good nga equipment nga para mo dito. Pahimangno sa mga residente o motorista nga mag-igmat ilabi na o mubunok ang ulan, sanglit landslide prone gayod ang Marilog area. Sara gawas pag-igmat kinahanglan sab nga maminaw sa mga abiso sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Offices labi na kung dunay mga pagdaot-daot sa panahon. Sara. Daghang salamat Argil Relator. Ana sa West Philippine Sea ang bagyong Marce ug gilaumang mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility sulod sa pipila ka oras. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, giubos na ang wind signal sa pipila ka bahin sa Northern ug Central Luzon nga ana lang sa signal number 2 ug 1. Sumala sa Pag-asa, gilaumang karong hapon ug gabii mugawas na sa PAR ang bagyo. Samtang dunay low pressure area nga ginabantayan sa gawa sa PAR nga sa karon ubos ang tsansang mahimong bagyo. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soxargen tungod sa localized thunderstorms. Busa magpabiling alerto gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Nagpadayon ang Davao City Ancillary Services Unit sa paglimpyo sa mga lugar sa syudad nga ginabaha karong sagunson ang nasinating pag-ulan sa milabayng mga adlaw. Sumala pa ni Paul Bermejo ang hepe sa ASU nga gipangunahan sa
roading team ang operasyon sa pakig-alayon sa City Engineers Office aron maprioridad ang mga lugar nga sagad mapunduhan og tubig baha panahon sa pag-ulan. Dugang pa ni Bermejo nga lakip sa mga gisubay sa buhatan ang Tulip Drive, Corner MacArthur Highway ug Ecoland Drive dool sa entrada sa Coastal Road Times Beach. Tinguha sa aso nga maminusa na ang mga pagbaha sa syudad panahon sa pagbunok sa ulan. Nagunang rason mao ang mga baradong kanal tungod sa basura. Ipatuman ang adjusted mall hours sa pipila ka mga mall operators sa Cagayan de Oro City aron maalibyuhan ang traffic palibot sa mga mall sa maong syudad. Ani ang report. Pipila ka mga dagkong mall na sa Cagayan de Oro City ang gipasiga na ang mga Christmas tree. Senyales nga nagkaduol na gyud ang adlaw sa Pasko. Hinay-hinay na sab ang pagdagsa sa mga tao sa mga mall alang sa ilang pagpamalit sa mga displays alang sa Pasko o kaha mga pangregalo. Apan kamatikdan sab ang pagbugat sa dagan sa trapiko palibot sa mga mall sa syudad. Tungod ni ini, gibutyag ni Konsehal George Cooking, chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Cagayan de Oro City Council, nga aduna na sila'y panagsabot sa mga mall operator nga i-adjust ang ilang mall operating hours, ilabi pa sa panahon nga adunay sale ang mall aron dili magdungan ang tao pagsulod sa mall. Ang traffic was heavy during Christmas season, so ilang i-adjust ang effect. Wapo ko ibang effect kay ang tao di magdali, ang ila lang, they will just by time, especially mga empleyado kay pag alas 7, 8 o'clock sirado na, so di sila makaapas. Usa sa mga nitubag sa panawagan ang opisyal sa usa ka dakong mall sa dalang CM Recto Avenue. Pabor kuno alang kanila ang pag-extend sa ilang mall hours. This will give us the opportunity to give our shoppers more time to shop. No, either they will going to find a perfect gift, no, for their loved ones, or even enjoy more time to dine with their families. The extra hours, the extended mall hours, will give the opportunity to our tenants to sell more. Sugod November 16, mag-abli ang ilang mall alas 10 sa buntag, hantod alas 10 sa gabi. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Sa ikalimang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections, doon ay usa ka kandidato nga buot mag-withdraw sa iyang kandidatura. Atong sayro ng detalye sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren. Sara, ubay-ubay na ka mga regional political party ang mipasang-at og manifestation of intent to participate sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections karong ikalimang adlaw sa COC filing. Samtang sumala sa Comelec BARM, dunay proseso sa pag-withdraw sa kandidatura diyang dunay aspirant nga buot mag-withdraw human kini nag-file og COC kagahapon. Karong adlaw, bispera sa deadline sa filing of Certificate of Candidacy alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Nag-anam-anam na og dagsa sa Comelec office sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City ang mga buot mo kandidato. Gani kagahapon mihabol sa cut-off nga alas 5 sa hapon ang Progresibong Bangsamoro Party aron mag-file og manifestation of intent to participate. Gilangkuban kini sa 40 ka nominees. Buot sa maong political party nga mas pakusgan pa ang political party system. Flexible kami sa aming mga policies, mabilis kaming magdesisyon in responding to other issues, and yung advocacy namin that naniniwala kami sa dalawang bagay. Una, na kailangan palakasin yung political party system so that we can empower the people who can then demand for responsive governance. Karong ikalimang adlaw sa COC filing, mipasang at sab og manifestation of intent to participate ang Bangsamoro Party nga dunay 40 ka nominees sab. Ubos sila sa grupong Moro National Liberation Front on MNLF. The manifestation of the sincerity of the Moro National Liberation Front in participating into a democratic process in the governance of the Bangsamoro. Lakip sab sa nag-file og COC ang mga aspirant nga buot magpapili isip members of the parliament sa Maguindanao del Norte ug Cotabato City. Samtang gibutyag sa Comelec BARM nga dunay usa ka aspirant kinsa mi-file og COC kagahapon, ang buot mag-withdraw sa iyang COC apan giagi lang matud pa kini sa verbal nga pamaagi. Wala pa sab gibutyag sa Comelec kung unsa hinungdan sa pag-withdraw sa maong aspirant.
Yes, kanina lang may nag-manifest na mag-withdraw ng kanyang COC and siyempre nasabihan natin na ang withdrawal is may mga formalities yan. They have to execute an affidavit of withdrawal, no, and submit the same to our office. Hindi pwede na verbal lang. Pahinumdum sa Comelec BARM ngadto sa mga magduso og COC nga walay extension sa pagpahigayon sa filing og COC ugma November 9 nga mao'y deadline gikan alas 8 sa buntag kutob alas 5 lang sa hapon. Sara, karong hapon lang mihabol sab ang United Bangsamoro Justice Party aron mag-file og manifestation of intent to participate sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang maong political party konektado sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF o gipangunahan kini ni Chief Minister Murad Ibrahim. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Lauman ang masadya nga kapaskuhan sa Davao City sanglit ubay-ubay ka mga aktibidad ang gilatag sa Davao City Tourism Operations Office sa pagpahigayon sa Pasko Fiesta 2024 sa syudad. Ani report ni Argil Relator. Jam-packed ang schedule gikan sa katapusan sa Nobyembre hangtod sa December 31, 2024 tungod sa 16 ka mga aktibidad subay sa Pasko Fiesta 2024 sa Davao City. November 28, pasigaon ang Christmas tree and decorations sa San Pedro Square, dungan sa opisyal nga pag-abli sa Pasko Fiesta. Ang ato ang working theme karon is approved na siya sa Execom, Stronger, Brighter, Happier Together. Then ang ato ang theme decor, we will be using the blue and gold. Dugang magpasadya sa kasaulugan ang panaygon sa City Hall, koro sa Pasko, sayaw sa Pasko, perya sa Pasko Fiesta sa Rizal Park Open Grounds ug music in the park sa nakadaiyang public park sa syudad. Gisayo ang pagpahigayon sa parada sa Pasko nga sa December 15 na aron dili mudungan sa Christmas rush. Gawas sa banda dasig o Christmas float competition sa parada, dunasay dugang mugna sa Pasko o creative costume competition nga pwede apilan sa group of 5. So ato siyang gi earlier para dili siya matamaan sa katong the week of the Christmas time na gyud. We are also considering gyud closely that the challenge of the traffic congestion sa ato ang city, especially na holiday season na. Inay sa December 31, agig pagsugat sa bagong tuig ang year-end celebration. Sa December 30 na ipahigayon ang Pasko Fiesta year-end party karong tuiga nga nakatakdang ipahigayon sa Bagoa Playa Coastal Road. Aron mas mabati ug mas mapaduol sa mga lagyong bahin sa syudad ang Pasko Fiesta, duna sa Christmas on Wheels ug kasadya sa distrito, diin duha ka hugna nga kalingawan ang ipahigayon sa nagkadaiyang lugar sa matag distrito sa syudad. Alang sa mga buot mo salmot sa mga kompetisyon, mamahimong bisitahon ang social media page sa City Tourism Office alang sa guidelines o deadline of submission. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Pag-amyenda sa speed limit sa El Salvador City sa Misamis Oriental, ginatun-an na sa Technical Working Group tungod sa sagunsong disgrasya. Ani ang dugang detalye. Sukad Enero hangtod Nobyembre karong tuiga, miabot na sa 163 ka mga road crash incident ang natala sa kadalanan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Kasagaran nahitabo sa Barangay Mulugan, kini base sa datos sa El Salvador City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Sa susamang period, 17 na sabkuno ang natalang patay tungod sa road crash. Diin pinakaulahing biktima niini ang duha ka mga minor de edad nga mibangga sa ilang kasugat nga trailer truck sa Barangay Taytay sa El Salvador City niadtong adlawng Lunes. Sumala sa pipila ka mga residente sa syudad
nga paspas gyud magpadagan ang mga sakyanan sa National Highway bisan pa man ug aduna nay pedestrian lane. Busa hangyo nila nga mahatagan kini og solusyon. Nana sa kung pedestrian man murag gusto mo siguro kung pedestrian kay diyan sa closing ko man di man taho na pedestrian. So ang gwapo gid unta traffic light. Pagpasabot sa LGU nga aduna nay ordinansa nga mo'y nagtakda sa speed limit sa National Highway. Apan plano nila kining amyendahan. Busa gimugna karon ang technical working group nga mo'y magtuon sa bagong speed limit sa syudad. Ang 80 ang atong kilometer per hour himo na lang og 60 for the particular areas kung din ang magbutang pod og 20 kilometer per hour sa mga duol sa eskwelahan, simbahan o unsab uban pang mga lugar nga iyang gi-emphasize. Magsilbing chairman sa TWG ang committee chair sa City Public Transportation. Inubanan sa Traffic Enforcement Management Unit sa El Salvador City, Kapulisan o DPWH. Sa karon, temporaryong gipakatag ang mga personahe sa Traffic Management Unit sa LGU aron maoy magmando sa dagan sa trapiko sa National Highway. Para andaman nato og mga speed gun, road signs, tanan maandamdaan kay kini dako nga trabaho dili kini siya nga trabaho nga ginagmay. Kauban si Makoy Sempron, James Paul Yap, One Mindanao. Tulo ka sospek sa pagpanglabni og bag sa usa ka senior citizen sa Tagum City nadakpan sa kapulisan. Oktubre 31 sa hapon dihang nakadawat og report ang kapulisan kalabot sa usa ka 67 anyos nga babae nga gilabnian og bag samtang sakay sa pedicab sa Barangay Apukon sa Tagum City sa mga suspitsadong nakamotorsiklo. Gani nahulog pa ang biktima sa pedicab ug nakahiagom og samad sa ulo niini ug daling gidala sa ospital. Ana-anak kini sa luwas nga kahimtang. Sumala sa kapulisan, pinaagi sa tracking device sa cellphone sa senior citizen sulod sa maong bag, natultulan nila ang gikahimutangan sa mga sospek. Dito nadakpan ang tulo ka sospek nga usa ka 34 anyos nga lalaki ug laing lalaki ug babae nga mga residente lang sa Tagum City pasado alas 7 sa gabi niadto sab adlaw. Nakumpiska gikan sa mga sospek ang duha ka motorsiklo. Gipasaka na og tukmang kaso ang mga sospek nga wala na mihatag og pahayag. Padayon ang investigasyon sa kapulisan kung doon na pabay laing mga insidente sa pagpanglabni ang gikalambigitan sa mga suspetsado. Gipangsunog sa Pirea Barm ang kapin 55 million pesos nga illegal nga droga na nakumpiska gikan sa mga managlahing operasyon nga gipaygayon sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Mutimbang sa kapin 8 ka kilo sa illegal nga droga ang gisunog sa usa ka pasilidad sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte adlaw Miyerkules. Gipangunahan kini sa Philippine Drug Enforcement Agency kauban ang ubang otoridad. Matud sa Pirea Barm, ang maong mga droga mukantidad sa kapin 55.6 million pesos nga gikan sa mga managlahing operasyon sa mga otoridad sukad 2014 apan karon lang migawas ang court order. Sa tala sa Pirea Barm nga gikan sa tuig 2014 hangtod sa kasamtangan, moabot na sa 13 ka destruction events ang gipaygayon sa mong buhatan. Kung asa sa kinatibukan, ana-ana sa kapin 58.5 kilos sa mga illegal nga droga, lakip mga marijuana ug expired medicine ang gipangguba. Bukantidad kini sa kapin 410.8 million pesos. Subay sa guidelines sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kun RA 9165 ang maong aktibidad. Mga kapuso, padayon lang sa pagpadala sa inyong entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 2. Kay, basin ka muna ang sunod nga makadaog og dagkong papremyo sama sa atong Week 1 to 2 winners og 70,000 pesos cash package kung asa tulo kanila gikan sa Mindanao. Congratulations kay alang sa Week 1. Nakip sa midaog si Maria Fetahoy nga taga Davao del Norte. Samtang sa Week 2, lakip sa midaog si Anelia Zambas gikan Misamis Oriental ug Aizel Benitez nga taga Zamboanga. Hangtod December 6 pa ang sending of entries. Busa join na mga kapuso alang sa chance nga makadaog og daily and weekly cash prizes ug ang 1 million pesos sa grand draw. Ihulog lang inyong entries sa designated drop boxes sa tanang GMA Regional TV stations. Magbantay sa fake news mga kapuso, fake Facebook accounts ug scam text. Ang mga makadaog, makadawat og official call or text gikan mismo sa GMA. Bisitahin o i-follow lang ang Facebook page ug microsite sa GMA Promos for official details ug announcements.
Namatikdan ang pagmahal sa pipila ka lamas ug mga gulay sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ani ang report. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, usa sa mga lamas nga dunay grabing pag-usbaw sa presyo ang ahos nga moabot na karon sa 160 pesos ang matag kilo gikan sa 130 pesos matag kilo. Matud pa sa mga naninda nga tungod kini sa mahal nga palit gikan sa mga supplier. Nagmahal sab ang atsal nga anaa sa 130 pesos matag kilo gikan sa 80 pesos per kilo ug kamatis nga 70 pesos nga gikan sa 40 pesos matag kilo sa milabayng semana. Samtang nagpabilin sa 70 pesos hangtod 85 pesos matag kilo ang Bombay, 90 pesos matag kilo sa white onion, sibuyas dahon nga 80 pesos matag kilo, limon nga 25 pesos matag kilo, luya nga 80 pesos matag kilo ug kulikot sa 80 pesos matag kilo. Samtang namatikdan sab ang pag-usbaw sa presyo sa gulay sa maong merkado publiko. Ang repolyo sa 70 pesos hangtod 100 pesos ang matag kilo gikan sa 35 pesos. Ang okra anaa sa 55 pesos matag kilo, talong sa 60 pesos matag kilo, ampalaya sa 50 pesos matag kilo ug pechay sa 60 pesos matag kilo. Matud pa sa mga naninda nga dunay pag-ubos sa gibagsak nga gulay sa Bangkerohan Public Market tungod sa mga nasinating daot nga panahon ug ang pag-angkat sa Visayas ug Luzon. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Usa ka lolo sa Davao City ang kakuhaan og inspirasyon human nagagama og handmade nga trending dolls ug items aron matabangan ang iyang pamilya ug anak nga ginadialysis. Ato siyang ilaylahon sa report ni Kent Abrigana. Nagapangita ba ka og barato pero cute and colorful nga trending items? No worries kay dinhi sa Davao City. Usa ka 73-year-old nga lolo ang naghimo niini nga handmade. Gikan sa mga purse, hangtod sa bags, nga papalit lang sa 40 pesos hangtod 1,000 pesos. Kining tanan gimugna ni Tatay Emberto Bongabong Sr. dinhi sa iyang balay sa Barangay 8A, Davao City. Kung hando lang, sobrang oras ni. Hando lang, wakay labot sa kanang bag para man dito ni handelan sa bag. Ako lang naghimog handle, ang ako asawa mo naghimog bag. Dugay po na umanong bag, wakadlaw siguro ng baga na. Human ni ini, ginasuroy ni Tatay Emberto ang kadalanan sa ilang lugar aron mamaligya sa iyang handmade items. Apan dihang gipost sa usa ka netizen ang mga baligya ni Tatay Emberto. Gilayon kining nag-viral, hinungdan nga nagsurod-surod sab ang orders kaniya. Busa, mitabang na ang iyang asawa nga si Lerma sa paghimo sa mong trending items. Happy na kayo, may kailangan may mga order. May barato, makakwarta man yun. Oo. Nga makapamalit, may bisag unta. Kanhi nagapamaligya og gulay sa Bangkerohan Public Market sa Davao City si Tatay Emberto. Apan diyang naigo kini og sakit, nalista na siya sa pagpamaligya kauban ng iyang asawa. Sumala ni Nanay Lerma, mihinay sab ang palit sa ilang pwesto. Busa, miundang na sila sa pagpaninda. 2009, hinay-hinay naman gudug ka ng gingaw ng mamalitay ba. Nga, moto nga, pingitan ng paagi nga para na may panginabuhian. Niadtong 2010, nagsugod sila sa paghimo og handicraft items. Ilabi pa nga kay muhimo ni ini ang iyang asawa. Apan nadungangan ang ilang pagsulay. Dihang naigo og sakit sa kidney ang ilang anak o kinahanglan nga i-dialysis. Okay po salamat sila ha na dako tabang sa kuwang sitwasyon ako na wa po sila nag-give up para sa kuwang. Di po ko mag-give up para sila ha. Cute ug mabulokon kung ihulagway sa kadaghanan kining mga trending items. Apan para kang Tatay Emberto, nahimo kining instrumento aron makapadayon ang iyang pamilya. Doon lang ito sa kanang Ginoo. Di man musulay yun ang Ginoo. Di yawa, di mo musulay sa tuwa. Ampu lang taon nga. May atong manalaban na bigatrix sinjod, matabang mo yun sa wadaan ng pag-asa. Diha lang ko, dangog. Labi na sa itong inahan nga si Mama Mary. O sa gina atong dangpan sila. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Sa mga motorista, bad news tungod lauman ang big time oil price hike nga ipatuman sa mga kumpanya sa petrolyo sunod semana. Sa impormasyong gikan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng muusbaw ang gasolina sa 1.10 hangtod 1.40 ang matag litro, diesel sa 1.70 hangtod 1.90 ang matag litro ug kerosene nga 1.10 hangtod 1.20 centavos ang matag litro. Pagpasabot sa DOE, kini epekto sa pag-ubos sa supply sa Estados Unidos sa Mexico Gulf na delatar nga plano sa pagdugang og produksyon sa OPEC Plus sa bulan sa Disyembre. Plano sa pagpahamtang og interest cut rate sa US Federal Reserve ug ang pag-ubos sa bili sa piso batok dolyar. Sagad ginaanunsyo ang pinal nga presyo sa paglihok matag adlang Lunes ug ginapatuman matag adlang Martes. Good news sa mga residente nga konsumante sa Davao City Water District kay ugmang adlaw November 9. Libre ang tubig nga ilang makonsumo sulod sa usa ka adlaw. Ani report. Gikalipay sa pipila ka residente nga ginaserbisyuhan sa Davao City Water District, human mitanyag ang buhatan og libreng tubig alang sa ilang mga konsumante sa residential area tibok adlaw ugma November 9. Kiniagig selebrasyon sa 51st anniversary sa ahensya. Labing may na kay makatabang na sa kanang mga gamay nga sa mga pobre god. Makatabang sa isa kadlaw, at least ay libreng tubig sa isa kadlaw. Gani ang uban, mo diskarte daw og pundo og tubig. Pundo tubig para makaminos may sa mo ang mga beronon. Dako kay katabang sa mo ay. Sumala sa DCWD, gibana-bana ang anaa sa 198,500 sa 256,000 ka service connections o 78% sa total service connections sa DCWD ang makadagamtam sa maong libreng tubig. Mo reflect kini sa ilang December 2024 bill. There is no need to sign up any form or magpadala og any intent para maka-avail ani na promo. O gamit lang ka og tubig on November 9, automatic libre na siya on your next billing na period. Dugang sa DCWD, kini tungod sa mga improvements sa ilang serbisyo, lakip ang paggamit nila sa ground ug surface water isip source sa ilang tubig. Samtang gipaniguro nila nga kanunay bastante ang supply sa tubig sa syudad. So regardless kung unsa man ang dagan sa panahon, may it be na ay El Nino or na ay La Nina, masiguro nato nga maka-provide gyud ta og always available na water sa ato ang mga customers. Kauban si Jojo Solarte og Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Upat ka menor de edad nga ginabugaw online sa ilang kaugalingong inahan sa Hingoog City ang na-rescue sa kapulisan. Ani ang dugang detalye? Dakpan sa gihimong entrapment operation sa Women's and Children's Protection Center, Mindanao Field Unit sa PNP, ang usa ka alias Jenna. Human ini gibugaw online ang usa ka 2 anyos nga batang lalaki niadtong adlaw Miyerkules. Sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga inahan lang sa biktima ang suspect. Lakip sab kuno sa ginaabuso online ang mga igsoon sa biktima nga 6 anyos, 4 anyos ug 2 anyos nga batang babae ug lalaki. Si alias Jenna kaubanan kuno sa usa ka online offender nga una lang nadakpan sa kapulisan niadtong bulan sa Pebrero. Yung in-offer niya sa undercover investigator natin ay 12 years old, and then yung younger brother niya is na dalawa is 6, 4 and 2 yung youngest, yung babae. Daling gi-turnover sa Hingoog City Social Welfare and Development Office ang mga biktima alang sa ipahigayon nga counseling. Samtang gipasakahan na og patong-patong nga kaso ang suspect, may kalabutan sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 og Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Posible kuno nga aduna pay laing mga kaubanan ang suspect kaysa palayan pang ginapahigayunan og cyber patrolling sa mga personahe sa WCPC Mindanao Field Unit. According sa disclosure ditong anak niya mismo na in-offer niya sa atin is may mga grupo sila doon lang mismo sa barangay nila, at yun yung subject for in-depth investigation pa rin natin para sa ganun ay
mapatigil na natin. Kung di man natin mapatigil, at least na mahuhuli pa rin natin pag hindi nila hininto itong masamang gawain nila. Ako si James Pauliap, 1 Mindanao. Magpabilin sa Final Four race ang LPU Pirates, sumagipildi ang JRU Heavy Bombers sa Round 2 sa NCAA Season 100 Basketball Games kaganina. Buhi gyapon ang tsansa sa LPU Pirates nga makasulod sa Final Four sa NCAA Season 100. Dihang gipildi ang JRU Heavy Bombers kaganina. Gani dikit ang laban, apan sa gunso ng puntos ni John Barba nga mibanat og 20 points, 3 rebounds ug 2 assists aron makuha ang kadaugan sa score nga 82-80. Para tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 sa alas 12 sa udto ug 2:30 sa hapon nga makita sa Heart of Asia. Mga kapuso, 47 days na lang, una ang Pasko. Mao kato mo aling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.